Welcome back mga KDB, Aviary. Nandito na naman tayo sa kwentong ibon at tips. Magandang araw sa atin lahat. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano ang tamang paraan sa pagpo-poster ng mga itlog. Kasi breeding season na. May mga kailangan tayong i-poster na dapat nating i-poster kasi may mga ibon na hindi kaya nilang buhay ng kanilang mga itlog o mga inakay. Kaya dapat pinaposter yon. Saka marami po nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang tamang paraan sa pagpo-poster ng itlog. Pwede ba yung lagay tayo ng lagay sa may itlog na may itlog? Yung po ituturo ko po sa inyo. Maikling kwento lang po to at malikling video lang po to. Kaya panoodin nyo. Okay guys, ganito po yan. Ang pagpo-poster ng itlog o paglilipat ng itlog sa may isa pang naglilimlim na hen, kailangan ho, dapat halos sakto po ang edad ho nila. Kung kailan lumabas yung itlog, dapat po sakto. O hindi naman sakto, konti lang ang diferensya nila. Kasi po guys, pag ho naglagay ho tayo ng itlog sa nagpa-poster po tayo ng itlog doon sa may matagal nang may itlog o malayo ang date ng pinag-itlogan niya, maaari pong mamatay yung pag napisa yung itlog, maaari pong mamatay. Yun po, maaari pong mamatay yung inakay. Kasi po dahil po sa malaki na ho yung anak po nila, tapos nagpa-poster ho tayo, maliit pa, mga apakan lang ho yan at mamamatay. Yun po ang isang dahilan kung bakit kailangan halos dikit po yung petsa nung pag-itlog po nila kung magpapaposter po tayo. Okay, yun po guys, diba dapat dikit po ang petsa o kailangan halos parehas ang petsa nung pagpaposteran ho natin na itlog. Dahil nga mamamatay. Pagka medyo malayo ang buhat nila, maapakan lang ho yung, mapipisa nga, maapakan lang ho yung mga itlog. Ay, yung mga inakay nila, dahil maliliit pa. Sayang lang din, baliwala yung pinaposter natin. Isa pa kaya po tayo nagpapaposter pag hindi ho marunong pang maglimlim ang mga ibon natin. Yung mga hen, hindi pa marunong maglimlim. Kasi minsan may mga bago pa ho. Usually ginagawa ho yan sa first clutch. Pag first clutch kasi minsan mahirap bumuhay. Yung mga naka-first clutch, mahirap sila bumuhay ng itlog. O kaya hindi sila naglilim ng itlog. Pero yung itlog nila sayang. Yun yung mga pinapaposter. O kaya naman yung mga follow. Yung mga follow naman po, pinapaposter ho yan kasi medyo, yung ibang follow kasi medyo masiselan. Hindi nila ho na liliniban o nabubuhay yung mga inakay nila. Kaya pinapaposter po yan. Yan pang po mga dahilan. Ayun. Pero dapat bago tayo magpa-poster, aalamin po muna natin yung petsa. Kung kailan ng itlog yung hen natin. Para alam natin kung kailan. Minsan kasi may mga hen na magagaling mga itlog pero hindi sila nakakabuhay ng mga inakay. Ganun po nangyayari ho dyan. Yun ho yung mga pinapaposter. Ngayon po kasi breeding season ho ngayon, kaya kailangan magano ho tayo, gumamit po tayo mga poster. Yung mga walang available na pagpo-posteran, yung iba ginagawa nila incubator. Napa-incubator nila pero pag napisanin nila, handfeed nila, tinataganin ang handfeed yun. Pero kung marami naman tayong ibon, mas maganda po poster natin dahil yung poster mo ang magsusubo doon sa mga pinoster nating itlog o sa mga inakay. Pero guys, bago tayo magpa-poster ng itlog, dapat ho alamin po muna natin ang fertile ng itlog. Hindi po tayo pwedeng lagay ng itlog sa pagpo-posteran. Kasi po, pag hindi naman fertile yung itlog,
may istorbo lang ho at mapapagod lang po yung pinagpo-poster natin. Yung iba nga ho, gumagawa ho sila ng parisa ng pang-poster lang. Yun ang trabaho ng pang-poster lang. Yung mga low mute o yung mga personata ang ginagawa nilang pang-poster. Para alam ho nila na kung kaninong itlog ang pinag-posteran nila. Kasi ang personata po, itim ang ulo, tapos ilalagyan ho nila ng fisher, alam ho nila. Ganun po, hindi ho nagkakapalit-palit yung mga inakay. At pangalawa, yung iba naman, nilalagyan ng marka yung itlog. Ayun, nilalagyan nila ng marka para alam nila pag napisa na, alam nila na pang-poster yon. Yung iba naman ho, itinatanggal nila ang itlog ng poster, yung pinagpa-posteran nila. Kasi yung iba magamit sila ng parisan na talagang pang-poster lang na ibon. Ang trabaho lang niya mag-poster ng mga itlog. Tinatanggal na nila yung mga itlog nun at pinapalitan nila ng itlog ng pang-poster nila, lalo na mga high mute. Kailangan mabuhay. Ganun po yan. Guys, ang importante lang naman talaga kaya tayo nagpapaposter, ang gusto natin na mabuhay yung ating mga inakay o mapisa ang itlog at maging inakay sila. Yun lang po ang pinaka-importante kaya tayo nagpapaposter. Pero kung magaling naman ng parents, hindi na natin kailangan magpaposter kung alam nila at alam nyo na magaling silang maglimlim at bumuhay ng inakay. Hindi na kailangan ipaposter. Yung mga pinapaposter lang po, ulitin ko po sa inyo, yung mga hindi pa marunong maglimlim o yung mga hindi nakakapisa ng itlog. Kasi may mga behavior ng ibon na hindi nila, nag-iitlog sila pero hindi nila napipisa kahit fertile kanilang itlog. Ganun po. Ayun po guys, sana po meron tayong natutunan na konting kaalaman sa ating, o malaking kaalaman sa ating pag-iibon. At sana po nakatulong po itong video ko sa inyo sa pagpo-poster ng mga itlog. Itong kwento ko po ito, base lang po sa aking kaalaman po ito. Ayun po, maraming salamat po sa inyo. At huwag niyo po kakalimutan mag-like, share at subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat po sa inyo at God bless.